Ang pagpapakain sa milyon-milyong Amerikanong sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig ay malaking gawain na nangangailangan ng iba't ibang field rations tulad ng C, D at K ration. Ngayon, nagluluto ako gamit ang B ration, isang kompletong pagkain mula sa delata at pinatuyong pagkain. Tulad ng nabanggit sa video nung nakaraang buwan tungkol sa D-ration, sisimulan ko ang serye tungkol sa pagpapakain ng iba't ibang hukbo nung ikalawang digmaang pandigdig. I-comment nyo kung anong hukbo ang gusto nyong makita sa susunod. Ngayon, nagluluto ako mula sa US Army Technical Manual 10,412. Iyon ay aklat ng resipe ng Army mula ikalawang digmaang pandaigdig. Nagluluto ako mula sa bahaging tungkol sa B-ration. Kasi karamihan ng mga resipe sa aklat na ito ay para talaga sa A-ration, na parang sariwang karne, sariwang gulay, sariwang gatas, mga ganung bagay. Mga pagkain na kakainin mo sa kampo ng sundalo na malayo sa harapan. Pero may bahagi rin tungkol sa B-ration at ito naman yung mga klase ng pagkain na inihahanda sa mga field kitchen pagkatapos ng pagabante o pagkatapos ng paglapag. Ibig sabihin, gagamitin ang nasa 100 item ng B-ration na puro pinatuyo, delata o napreserbang pagkain. Tulad ng sinasabi sa bahagi, kinakailangan sa mga kondisyon sa field na magkaroon lamang ng B-rations o katulad na delatang ration. Sa ganitong sitwasyon, maginhawa para sa kusinero ang may recipe para mapalitan ang paulit-ulit na menu. Ngunit kahit na may mga limitasyon ito, palaging layunin ng kusinero na maghain sa bawat pagkain ng kahit isang ulam na karne at 2 gulay o prutas, pati na rin ng panghimagas at inumin bukod sa tubig. Kaya iyon ang aking pagsisikap ang gawin simula sa recipe bilang 880 Vienna sausage and beans. Mapapansin ninyo na ang recipe ay para sa 100 tao. Kaya gumagamit ka ng libra ng beans at sinusukat gamit ang mga sandok na bilang 56 na siyang malaking lumang sandok doon sa likod. Hindi ko kailangan ng marami, kaya gagawin ko na lang itong 10 servings. Para dito, kakailanganin mo ng 1 libra o 450 gramo ng puting beans, 2 kutsara o 14 na gramo ng pinatuyong sibuyas, 2 hiwa o 70 gramo ng bacon, 2.5 tasa o 500 gramo ng dilatang kamatis, 1 tasa o 375 gramo ng dilatang tomato puree, 2 kutsara ng asukal, 1 kutsarita ng tuyong mustasa, 1 kutsara ng asin, 1 kapat na kutsarita ng paminta, at 1.2 libra o 545 gramo ng Vienna sausage. Kaya gusto mong simulan sa pamamagitan ng pagbabad ng beans magdamag at pagkatapos ay ilagay ito sa isang kaserola at takpan ng 3.2 tasa o 750 ml ng kumukulong tubig. Pagkatapos, ilagay ito sa katamtamang init at hayaang kumulo sa mahinang apoy ng 1 oras, magdagdag ng mas maraming tubig kung kinakailangan. Ayaw mong masunog o maging sobrang malambot ang mga ito. Habang niluluto ang beans, lagyan ng 1 sa 3 tasa, 75 ml, tubig ang pinatuyong sibuyas at ibabad ng 20 minuto. Tadda rin ang bacon, ilagay sa mainit na kawali kasamang sibuyas at lutuin ng ilang minuto hanggang magkulay kayumanggi. Pagkatapos, maaari mo nang idagdag ang mga kamatis at ang tomato puree, ang asukal, asin, paminta at mustasa. Haluin ang lahat at hayaang manatiling mainit hanggang sa maluto ng husto ang iyong beans. Sa puntong iyon, ibalik ang pinaghalong kamatis sa beans. Magdagdag ng konting likido kung kinakailangan para hindi masunog pero hindi ito sopas. Hayaan mo itong kumulo sa mahinang apoy at lutuin pa ng 30 minuto. Pagkatapos ay hiwain mo ang Vienna sausage ng pulgada ang haba at idagdag ito. Tapos hayaang kumulo pa sa mahinang apoy ng 20 minuto. Iyan ang ulam na may karne at gulay. Para sa inumin, gusto kong gumawa ng ibang inumin bukod sa tubig at may ilang option. Isa sa pinakakaraniwan ay kape. Ayon sa isang koronel ng hukbong Katihan, sa lahat ng pagkain at inumin na naranasan niya bilang sundalo, kape ang pinakapinipili at naalala niya. Sa lahat ng kinakailangang kagamitan at materyales, ang 1 tasa ng mainit na kape ay pumapantay sa bala bilang isang mahalagang bagay para sa sundalo. Maraming sundalo ang napilitang uminom ng instant coffee na nasa maliliit na lalagyan, pero sa B-ration, may totoong kape silang pwedeng timplahin para sa marami. Ngayon, halos pare-pareho lang ang mga uri ng kape. Ngayon, kahit pwedeng kape ang piliin ng mga lalaki, pinili kong mas kakaiba at interesting dito sa aklat na ito. Kaya ang pinili ko ay recipe number 800 at 3 gatas na may pinya. At ito mismo ang ipinahihiwatig ng pangalan nito. Pinya at gatas lang ito.
Para dito, ang kailangan mo ay 1.5 tasa o 160 gramo ng powdered milk, 1 na tasa o 50 gramo ng asukal, 1 na tasa o 530 ml ng tubig at 3 tasa o 710 ml ng pineapple juice. At ang paggawa nito ay madali at simple lang. Ang gagawin mo lang ay haluin ang powdered milk at asukal tapos idagdag ito sa tubig. Tunawin ito sa pamamagitan ng paghahalo at pagkatapos ay idagdag ang pineapple juice. Haluin mo lang lahat at kung maaari, palamigin muna bago ihain. Ngayon, may isa pa tayong lulutuin. Ito ay apple at cranberry sauce. Hindi naman talaga ito sauce. Pero bago natin gawin yan, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para mapanood mo pa ang iba pang bahagi ng World War II series na ito. Habang tinitingnan ko ang iba pang rations na pinapakain sa mga tropang Amerikano noong World War II. Ibang-iba talaga ang karanasan sa pagkain ng isang Amerikanong GI kaysa sa iba pang lumalaban sa digmaan na ito. Sabi ng isang opisyal na Briton, sobra-sobra at marangya ang pagkain ng mga Amerikano at ang labis na karangyaan ay tumutukoy pa lang sa B ration na hindi pa pinakamataas na kalidad ng ration ng mga Amerikano. Kita mo, tinatawag silang alphabet rations dahil mayroong A ration, B, C, D at K ration. Karaniwan, bumababa ang kalidad habang pababa ka sa listahan. Hindi eksakto, pero kadalasan ganun. At ang A ration ang may pinakamataas na kalidad. Iyon talaga ang kinakain ng mga sundalo sa kanilang bahay. Lahat ng sangkap ay sariwa. Sa katunayan, minsan mas maganda pa kaysa sa kinakain nila sa bahay. Noong 1943 may aklat na When Your Son Goes to War na nagpalakas ng loob sa mga ina na nakakakain pa rin ang kanilang mga anak ng pagkaing nakasanayan nila sa bahay, lalo na ang sariwang gatas. Sinabi na alam ng hukbong sandatahan na ang kabataang henerasyon ay lumaki na mahalaga ang gatas sa pagkain, kaya't naglaan sila ng sapat na sariwang gatas para sa bawat sundalo sa bawat pagkain sa kampo. At bukod pa sa kasariwaan ng mga sangkap, ang mismong dami ng pagkain ang talagang napaka-Amerikano. Ang karaniwang sundalo ay tumatanggap ng 234 na libra ng karne bawat taon, halos 100 libra na mas marami kaysa sa sibilyan bago ang digmaan. At ang kabuuang bilang ng araw-araw na calories ay umaabot sa nakakagulat na 4,300 habang nagsasanay at kapag nasa kampo. Ang mga lalaki sa unahan ay makakatanggap ng mahigit 4,700 calories. 700 higit sa combat ration ng Aleman at doble kumpara sa Hapones. Kadalasan, ang calories sa larangan ay mula sa delata at pinatuyong B ration, hindi sa sariwang sangkap. Ang B ration ay ginawa upang madala kahit walang refrigeration at maihanda gamit ang 1,937 field range at 1,942 field oven. Binubuo ito ng delatang karne, pinatuyong prutas at gulay, pinatuyong itlog, pinatuyong patatas, gatas na pulbos at iba pa. Ang kumpletong B ration ay may 100 sangkap at nagbibigay ng 5 libra ng pagkain kada tao bawat araw, kabilang ang isang panghimaga sa isa sa mga pagkain. Pero kahit na mas iba-iba ito at mas marami sa pangkalahatan kaysa sa kinakain ng iba pang mga bansang nakidigma noon, hindi pa rin naiwasan ng ilang Amerikano na magreklamo lalo na matapos nilang matagalang kumain ng pinatuyong pagkain. Noong 1945 sa Pasipiko, sumulat ang isang mandaragat sa pamilya niya. Mahal kong nanay, tatay at lahat, sana makadaong na kami. Matagal na mula nang huli kaming makadaong, pinakamahaba simula nung Saipan. 2 linggo kaming kanin at spam lang, 3 beses araw-araw. Na yon, ayos na. Nakakuha kami ng sariwang itlog kahapon kaya makakaroon man lang kami ng isang bisenteng pagkain. Lahat ng pagkain dito ay tuyo o pulbos. Alam niyo kung gaano ko ayaw ng patatas sa bahay, kaya isipin niyo na lang kung gaano ko to gusto kapag tuyo pa. Ngayon, ang field ration A at B ay bumuo ng 79% ng mga calorie na kinain ng mga lalaki noong digmaan, kaya karamihan talaga nito. Pero masasabi ko na ang C ration o C-rat ang pinaka-representatibo ng mga ration noong ikalawang digmaang pandigdig. Din-develop ng Subsistence Research Laboratory sa Chicago noong 1938 ang C ration na ginawa para kainin kahit hindi lutuin. Ito ay mga pagkaing nakalata na nagbibigay ng 3,700 hanggang 4,000 calories kada araw ayon sa quartermaster sa simula ng digmaan. Ang C ration ay may sapat na bitamina, enerhiya at pagkaing nagreregula sa katawan. Mas masarap at mas mainam ito kaysa sa kahit anong pagkain sa Army Mess sa panahon ng kapayapaan, lalo na kung ikukumpara sa lutuan sa gitna ng gas at shell attack. Ang problema dito ay hindi ito ganap na totoo.
Una sa lahat, mali pala ang bilang ng kaloriya. Nagkamali sila ng kalkulasyon at lumabas na nasa 2,000 kaloriya lang ito, kaya halos kalahati lang ng inaasahan nila. Kaya dinoble nila ang dami at dinagdagan pa ng D-ration para mapalapit sa 4,000 o minsan umaabot pa ng 4,000 at 500 kalorya bawat araw. Ang D-ration ay emergency na tsokolate bar na natalakay ko na noong nakaraang buwan. Hindi ko na ito idedetalye pero ilalagay ko ang link ng video sa description. Sinabi ng quartermaster na mas masarap at madaling kainin ang C-ration kaysa sa kahit anong pagkain na niluluto sa Army Mess tuwing kapayapaan. Isa yung ganap na kasinungalingan. Hindi sila kasing sarap, lalo na kung ikukumpara sa bagong lutong pagkain. Kalokohan lang yon. Bakit mo pa sasabihin yon? Sa totoo lang, ang C-ration ang pinakakinamuhian na ration ng digmaan. Binubuo ito ng 6 na lata ng pagkain kada araw, tig-2 bawat pagkain. Tinawag ang lata na M-unit dahil may laman itong karne. Sa umpisa, may 3 pagpipilian: beef stew, pork and beans, at meat hash. Ang karne sa loob ng 3 uri ay tinadtad ng pino, kaya tinawag talaga itong meat particles. Sarap, di ba? Nung 1,900 at 44 lang sila nagsimulang magdagdag ng mas malalaking piraso ng karne habang parehong bilang ng kaloriya. Ngayon, ang kakulangan sa iba't ibang putahe ay isa ring malaking reklamo ng mga tropa, kaya nung Disyembre ng 43, nagdagdag sila ng giniling na karne at spaghetti sa mga pagpipilian. Sa susunod na tag-init, nagdagdag sila ng manok at gulay, hamon, itlog at patatas, frankfurters at beans, at hamon at lima beans. Pinakaayaw ng mga tropa ang huli noong digmaang ito at hanggang sa digmaang Koreano. Sa pagtatapos ng digmaan, nagkaroon sila ng 10 klase ng karne na kahit walang paborito, nagampanan pa rin ang tungkulin lalo na kapag mainit. May ilang sundalo na may access sa maliliit na sterno na maaari nilang gamitin para gumawa ng maliit na kalan para painitin ang mga lata. May mga kwento ng pagpainit ng lata sa manifold ng jeep o makina ng tangke. Pero kadalasan, malamig kinakain ng delata o lubusang nagyelo nung labanan sa bulge. Ang pangalawang lata sa bawat pagkain, tinatawag na B-unit, ay may mga biskwit. At kasama ng mga biskwit, may iba't ibang mga opsyonal na maliliit na dagdag gaya ng candy o chewing gum, sigarilyo, tsokolate, asukal, tableta para sa paglilinis ng tubig, sabon o P38 na pambukas ng lata at iba pa. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1,900 at 44, ang ilan ay may kasamang pinakahinahangad na gamit na papel sa banyo. Meron din silang kasama para makagawa ng inumin. Madalas gamitin ang cocoa powder, instant coffee at synthetic lemon powder para sa lemonade. Ang buong rasyon sa isang araw ay 6 na lata, maaring umabot sa 5 libra ang bigat at medyo malaki, kaya mahirap dalhin, lalo na kung 3 araw na rasyon ang dala ng mga sundalo. Iyon na ang karaniwang dinadala nila dahil inaasahan na tatagal ka lang sa rasyong ito ng 3 araw. Sa panahong iyon, inaasahan nilang darating na ang backup na may dalang birasyon para makapaghanda ng mas masarap na pagkain. Pagkalipas ng 2 hanggang 3 buwan, darating na ang aerasyon. At least, iyon ang teorya. Sa aktual, iba talagang nangyari. Noong Setyembre, 1,944 sa isla ng Peleliu, si Corporal E.B. Sledge ng unang Marine Division ay halos 1 buwang nabuhay sa C-ration. At ginawa niya ito sa ilalim ng napakabigat na kalagayan. Sa totoo lang, halos buong panahon ay nasa gitna siya ng labanan. At kaya naman nagkalat ang mga langaw dahil sa nabubulok ng mga rasyon at mga bangkay. Ang mga nakakainis na insektong yon ay malalaki, busog at sobrang tamad na halos di na makalipad ng iba. Hindi mo sila maitaboy o mapatakbo palayo sa isang lata ng rasyon o sa isang chocolate bar. Madalas pa nga, nahuhulog sila mula sa gilid ng canteen cup ko diretso sa kape ko. Kailangan pa naming alugin ang pagkain para umalis ang mga langaw, pero minsan ay di pa rin sila umaalis. Madalas, binabalansi ko ang lata ng nilaga sa tuhod at sinasandok ng kanan habang inaalis ang mababagal na insekto gamit ang kaliwa. Ayaw talaga nilang umalis o matakot. Nakakadiri, sa totoo lang, na makita ang malalaking langaw na galing sa bangkay tapos pupunta sa mga C-ration namin. Ngayon, bagamat hindi ganoon kadetalya ang paglalarawan, marami sa mga lalaking lumapag sa Morocco noong Operation Torch noong Nobyembre 1942 ay nabuhay sa mga C-ration lang hanggang 70 araw. 70 araw ng delatang pagkain. At ang delatang pagkain, lalo na yung mga may karne, ay madalas sinasabing may pulang abong parang malapot na mantika.
na yun daw ang taba na lumulutang sa ibabaw. At ito ay tumatapon at nagiiwan ng mga mansa sa kanilang uniforme na nabubulok at nangangamoy bago pa nila muling malabhan ang kanilang uniforme. Bukod pa dyan, sinasabing sumisira ng tiyan ng rasyon. Ayon sa commander ng kampanyang iyon, makalipas lang ang 3 o 4 na araw ay nakaranas na ng pagduduwal at problema sa pagtunaw ng pagkain ng kanyang mga tauhan. Bago sila nagtuma sa Sicilia noong 1943, alam niyang baka tumagal sila roon ng linggo o buwan. Dahil puro C rations lang ang kinakain, pinuno niya ng B rations ang lahat ng landing vehicles. Para makagawa sila ng maayos na pagkain, gaya ng niluluto ko ngayon, pagdating nila sa Sicilia. At nagtagumpay sila, nagawa nila iyon. Ngayon, isa pang problema sa C-ration, bukod sa nakakaramdam ka ng sakit, ay hindi talaga masarap ang lasa nito. Kaya madalas, dahil doon at sa katotohanan kapag nasa labanan ka, bumababa ang gana mo, maraming rasyon ang kinatapon, nakalahati pa lang ang nakakain. Sa kampanya sa Anzio, Italia, napansing mabilis pumayat ang maraming sundalo sa unahan dahil kumakain lang sila ng 400 hanggang 1,800 calories kada araw na kulang. Dahil dito, nagsagawa ng eksperimento ang isang quartermaster habang nagaganap ang labanan sa Monte Cassino. At para sa akin, ang resulta ng eksperimento na ito ay parang, oo nga naman, halata na. Pero kailangan mong tandaan, ito ang panahon na sinasabi ng mga namumuno na ang C-ration ay kasing sarap at kasing sustansya ng lutong bahay na pagkain. Kaya dahil doon, ang quartermaster ay parang, sige, alam mo ba ang gagawin ko? Kokolektahin ko ang mga company field kitchen at pagsasamahin para maging malaking panaderya. Nagluto ang mga panadero ng pastry gaya ng fruit turnovers, donut, cookies, cinnamon rolls at chocolate cake. Kasabay nito, naghanda ang bawat company kitchen ng sandwich na may hamburger, ham, itlog, keso at jam at inayos ang pag-iimpake at delivery ng mga sandwich, pastry at juice sa mga mandirigma ng unit. Ipinadala ang mga ito gamit ang jeep at mule sa mga nakikipaglaban at natuwa sila. Hindi na rin ito nakakagulat. Hindi mo talaga malalaman, ewan ko, pero ganoon ang nangyari. Isa itong malaking gulat sa marami at ginamit nila ang kaalamang ito sa D-Day landings ng bandang huli ng taon ding yon. Alam nilang kailangan ng iba-ibang pagkain at mas maraming sariwang pagkain para mapanatili ang mataas na moral. Talagang kamangha-mangha ang epekto ng pagkain sa moral ng mga tropa, sa moral sa pangkalahatan, pero lalo na sa moral ng mga sundalo. Gumawa nga ako ng isang buong video ilang taon na ang nakalipas tungkol sa kahalagahan ng sorbete sa Pasipiko. May badge silang nagdadala ng sorbetes na nagdadala nito sa lahat ng sundalo sa Pasipiko. At isa pang bagay na talagang nagpalakas ng moral ay ang pagkakaroon ng Coca-Cola. Mabibili nila ito sa ilang base at ang kahalagahan nito ay mahusay na nailarawan ng isang sundalo na nagsabing ang pagkakaroon ng inuming ito ay parang inilalapit sa iyo ang tahanan. Ganito ang dahilan kung bakit tayo lumalaban. Diyos, bansa at Coca-Cola. Ngayon, ang iba pang pangunahing rasyon nung digmaan ay ang 5-in-1 at 10-in-1 rations at ang mga iyon ay talagang B rations. Pero nirepackage ang mga ito bilang rasyon sa buong araw para sa 5 o 10 tao at pwedeng ihanda. Mayroon ding K-ration, mga kahon ng rasyon na original para sa mga paratrooper. Hindi ko na idedetalye yon kasi gagawa ako ng buong video tungkol doon dahil marami akong nakuha. Talagang puno yon ng pagkainglaman noon sa ikalawang digmaang pandaigdig, pero hindi pa sila galing sa panahong yon. Sakop yun ni Steve MRE, pero gawa gamit ang lahat ng recipe nung panahong yon. Kaya bubuksan ko ang mga iyon, susubukan ko, at pag-uusapan natin ang tungkol sa K-ration. Pero sa ngayon, babalik muna ako sa B-ration at gagawa ng huling putahe. At yun ang panghimagas para sa ating pagkain. Tinatawag itong apple cranberry sauce, pero mas parang compote talaga ito. Kaya para gawin ang recipe number 800 at 73 ang kailangan mo ay 1 at 3 kapat na tasa o 110 gramo ng dehydrated apple nuggets, 1 kapat na tasa o 25 gramo ng dehydrated cranberries, at 1 punong tasa o 225 gramo ng asukal. Kaya magsimula ka sa pamamagitan ng pag-rehydrate ng mga mansana sa 2 at kalahating tasa o 600 ml ng tubig sa loob ng kalahating oras at pagkatapos ay ihalo ang mga iyon sa dehydrated cranberries at 1 pang tasa o 235 ml ng tubig.
Ilagay sa kalan at pakuluan, sa kahinaan ang apoy at hayaang kumulo ng 15 minuto. Pagkatapos, haluin ang asukal at hayaan pang kumulo ng 5 minuto. Palamigin muna bago ihain. Heto na, isang kompletong B-rations meal para sa mga tropang Amerikano nung ikalawang digmaang pandigdig. Kaya sisimulan ko sa Vienna sausages at beans. Medyo may sarsa ng kamatis dyan, parang franks and beans. Sige, heto na. Sa texture lang talaga. Ayos naman ang lasa. Walang kamangha-mangha pero sa tingin ko, hindi pa ako nakakakain ng Vienna sausage. Walang karne na dapat ganoon kalambot. Parang kaya mo siyang kainin, damit lang ang dila mo. Hindi mo na nga kailangan ng ngipin. Hindi ko gusto yon. Uulitin ko, ayos lang naman ang lasa. Ang lasa talaga nito ay mas nangingibabaw ang lasang kamatis. Pero hindi ko talaga gusto. Hindi ko gusto ang Vienna sausage. Oh, siguro hindi ko pa talaga natikman ito dati. Sige, tuloy na tayo. Tuloy na tayo sa compote. Bibigyan natin yan ng D. Tuloy na tayo sa compote, yung sarsa. Di ko alam bakit sarsa tawag nila kasi di naman sinabing durugin o kung ano pa mang katulad nyon. Sa totoo lang, itong dehydrated apple nuggets, hindi sila nadudurog at hindi rin ganoon kalambot. Subukan natin. Ang sarap pala nito, parang apple sauce. May konting cranberry din dito. Alam mo, bagay ito sa pork o kung anumang ulam. Hindi Vienna sausages, tunay na pork. Magdagdag ng konting cinnamon o nutmeg, medyo kakaiba. May recipe rin sila ng purong apple sauce, halos pareho pero walang cranberries. At nagdadagdag ito ng nutmeg at cinnamon, nutmeg o cinnamon, pati na rin ng kaunting synthetic na lemon powder. Oo, sa totoo lang, masarap talaga yon. Kakainin ko, tatapusin ko talaga yan. Susunod naman tayo sa pineapple milk. Nilagay ko ito sa isang regular na baso para makita mo ang kulay. Mukhang gatas na gatas. May foam din sa ibabaw at mukhang hindi agad nawawala. Tagay! Sa totoo lang, masarap talaga. Ang galing. Kaya naman ako'y curious. Susubukan ko ito. Akala ko kapag nilagyan mo ng katas ng pinya ang gatas, magbubuo ang gatas. Pero baka hindi naman. Dahil powdered milk lang ito at hindi totoong gatas, hindi ito magbubuo, lalo na't masarap naman pala. Talagang nalalasahan mo ang katas ng pinya, pero wala yung pakla nito. Parang makinis at makrema na katas ng pinya. Masarap talaga siya. Siguraduhing tunaw ito. Oh, gawin mo yan. Ang sarap niyan. Sige, ayan na yon. Iyan ang B na rasyon. Ganito ang itsura ng C na rasyon. Ganitong mga lata. Napag-usapan na natin ang D na rasyon, yung maliit na tsokolate. Yung K na rasyon, tatalakayin ko siguro sa susunod na linggo kapag naayos ko na ang sarili ko. Kung hindi, malapit na rin yon. At lilipat naman tayo mula Amerika papunta sa isa sa ibang mga bansa. Ilagay sa komento kung anong bansa ang gusto ninyong makita kong talakayin. Marami pa akong tatalakayin, pero sabihin din kung ano ang gusto ninyong makita sa susunod at susubukan kong maihanda yon para sa Setyembre. Magkikita tayong muli sa Tasting History.